sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo tayo ng bagong taon 2014. At marami bawat isa ay meron ng mga plano na ikalala po ng bawat isa. Kung matatanda po natin ang mensahe ng last Sunday, regarding po sa New Year resolution. Kaya naman, naandito tayo ngayon para humingi ng tulong sa pagkatawag natin para ang ating mga pangako sa buhay sa taong ito. Sabi po sa aklat ng Talukaan, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga gagawin. Palakpakan po natin ang Panginoon, ayon po ayon sa Panginoon. Ang maraming makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, ang bawat isa amin ay taus-pusong nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo na muli po ang Panginoon sa umaga nito. Salamat sa Panginoon at na isang araw na itinakip para sa kanyang kalulatian. Kaya naman sama-sama natin purihin at pasalamatan ng Panginoon. Amen? Amen. Awit 106, talatang 1. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang pagpapit na piling. Awit ikaw parihin. Kalalapan para sa amin. Sa aking pangangailangan. Kailangan ay pagmamahal. Ang iyong mga biyaya ay walang hanggan. Sa aking pangangailangan, kailangan ay pagmamahal ng awit sa mundo. Di kayang may larawan ng dakilaan mo. Mula ng lahat ng kulang mo ang aking mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala nang higit sa'yo ang katulad. Wala nang mamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos na mapangkat, maging at kailanman. Sa habang panahon, magkakatulad. Diyos ng langit at lupa, pinupuri pa namin ang inyong pangalan sobrang. Kaya nagpumuli sa mga pagkakataon na kami ay narinig ko upang malayang makapagsamba sa inyo sa Espiritu at Katuturan. Salamat po sa inyong kanilang. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay sinubulit may 100% attendance pa rin. Kapag mination natin yung 2014. Wala. Sino rito out of his mind na? Natutulog na. Okay. Hello, ayan. Gusto ko pong kunin ang inyong participation this time. Nawa ay ibigay niyo sa akin ng participation na hindi ko. Last time, in-encourage ko po kayo na magsulat ng inyong goals, ng inyong plan, o yung tinatawag natin sa mas kilalang tawag na New Year's resolution. Okay? So, maaari ko bang makita yung nagsulat ng kapraso? Pwede niyo bang itaas yung kamay niyo?
yung nagsulat ng kapraso. Ayan. Talagang kapraso lang din ang nagtaas ng kamay. Yung gumawa ng resolution pero nasa isip niya na lang, hindi na kailangan isulat. Meron. Sige lang. Ang dami. So mas maraming yung nagsulat sa isip. Yan yung mas madalas kalimutan. Sino dito yung, huwag na kayo sumagot, huwag na kayo sasagot. Sino dito yung sabi yung mag-preach ka na lang, huwag mo na kami tanongin. Okay, so tuloy po tayo. Actually, ang aking goal sa umaga nito ay para tukuhin muli o supportahan yung ating na-preach last Sunday. This is to really encourage you na magkaroon ng goals sa inyong buhay, ng plano. Samantalahin natin yung 2014 na may bagong panimula. Sinabi natin na napakaganda, binigyan tayo ng pagkakataon na lagyan ng label yung bawat year, yung bawat month, bawat day. Para meron tayong feeling na pwede tayo makapag-start muli. Okay? So, this time, ay tutunghayan po natin muli yung ganong series o yung sermon. Well, ang title ng ating sermon ay kung lalabas na po dyan at handa na po sila lalabas na dyan. Pero, hindi ba? Alright. Life's detour. Madalas yung mapansin yung word na road sign. Yeah, detour. For a good cause. So, may mga life detour sa buhay natin. Yung mga direction. The word detour, ewan ko meron dyan, mamaya siguro lalabas, simply means change of direction. You have to alter your route. You have to change your direction dahil merong maaari, minsan makikita natin construction ahead o road repair ahead o closed road ahead. Sa totoo lang, kung kayo po ay driver at tulad ko na nagdadrive, hindi niyo po gugustuhin sa inyong pagmamaneho sa lahat ng driver o kahit siguro lahat kayo sumasakay ng jeep, passenger, na makasalamuha kayo sa kalsada ng ganitong sign. Hindi niyo gugustuhin sapagkat medyo hindi ka komportable kapag nakaranas ka doon sa kinasanayan mong ruta na kung saan ay lagi kang dumadaan. Ako po ay nagtuturo doon at sa Tanza. Meron akong paboritong daan na dinadaanan. Minsan, nagkaroon ng dati kasi nire-repair yung kalsada. Ito yung aking na-witness, ito yung aking nabasa. Road closed, then sa baba, kinakailangan kong mag-shift o magpalit ng ruta na minsan yung usual kong dinadaanan. Para sa akin, hindi komportable na daanan yung hindi pinasanayan daan dahil kwentado ko yung oras, kailan at anong oras ang magdarating dito sa usual route na aking dinadaanan. Unlike dito sa detour o sa panibagong daan, sa temporal road na aking dapat nakaran, hindi ko alam saan ako dadalhin ito. Ilang libo pa ang iniliko ko rito. Gaano, baka may rough road pa sa dulo, hindi ko alam dahil hindi ko sa ulato. At hindi ko rin alam kung baka tatawin ng itong detour na ito or mas malayo. Usually, yung detour na ating nakikita, hindi yan shortcut. Pero hindi naman lahat. May mga pagkakataon na pinapagamit ng ibang subdivision yung kanilang kalsada dahil may road traffic or mayroong pag-repair. So minsan nakapasok, pero hindi lagi. Mas madalas, nakapalayo ka at mas madalas, nalilate ka. Kaya, sino man sa atin, kung may pagpipilian lamang tayo sa mga driver o passenger, hindi kayo sasakay sa hindi kayo dadaan kung saan palagay ninyo, hindi kayo usual o hindi kayo comfortable. Sa totoo lang, kung papipiliin tayo, nakalagay for example sa road sign yung detour or just take your usual route, sa palagay ko, ang pipiliin ninyo yung usual na ruta na inyong dinadaanan. Kasi itong panibagong daan na inyong dadaanan ay hindi mo nga alam kung saan ka dadalhin. At hindi mo kabisado, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. So kaya yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin ay
medyo hindi tayo komportable, medyo parang ayaw natin tanggapin. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung mga detour ng buhay natin. Which, may mga pagkakataon, ayan yung ibig sabihin ng detour, ay change of direction. Simply called change of direction. May mga maaaring pagbabago doon ng daanan, ng journey na ating dinadaanan. Maaaring ito ay makatulong sa atin for a good cause or that makes us worse. So may dalawang klase ng change na mangyayari sa buhay natin. Maaaring ito ay makatulong sa atin para lalo ma-develop o masyado na ako. Okay, bawasan. Baka ma-develop or lalo kang mapasama. May mga pangyayari sa buhay natin na gumagawa tayo ng desisyon na iniisip natin, hanggang maaari sana tama. So, sa mga driver, lalo na doon sa mga lugar na hindi pa sila sanay, baka sakali sila na sana itong dadaanan ko ay hindi ako mapalayo at hindi ako mapasama at sana matuntun ko yung direction na aking usual na pinupuntahan. So, it's either makatulong sa atin o makasama sa atin itong sasabihin natin o pag-uusapan natin. Again, ang goal ko rito ay ipakita sa atin o encourage tayo na gumawa ng inang detour o ng mga pagbabago sa buhay natin ngayong 2014. And this change is for a good cause, of course, for a good reason, for sa development ng ating spiritual life, development, kahit po kayo, kung may bisita tayo, kung kayo po ay hindi talaga church goer o first time lang sa ganitong pagkakataon, makakatulong ito na maintindihan mo yung mga pagbabago ba na aking gagawin ay talaga makakatulong sa akin bilang isang tao, sa aking physical life, yung aking mga usual or yung lifestyle, baka pwede kong baguhin sakaling umayos naman yung takbo ng aking pangatawan, ng aking health. So malaking bagay itong pag-uusapan natin. Ang gagawin po natin ay magsasaysay ako ng isang istorya mula sa parable ni Jesus Christ at kukunin natin yung point. At from that point, from that story, gusto natin kumuha ng some principle o mag-draw ng principle na siya makakatulong sa atin para i-encourage tayo to have a new way or lifestyle or have a detour sa ating buhay. So, gusto kong tunghayan natin ang isang pagkakataon o isang tagpo sa buhay ni Jesus Christ. Napakasimple lang itong message na ito. Gusto ko mag-pay attention tayo lahat dito kasi nga wala tayong ma-miss na mahalagang root o message na gusto kong iparating sa atin ng Panginoon. Mula sa Luke chapter 10, verse 25, beginning verse 25. Itong Luke 10, beginning verse 25, isang tagpo na kung saan nasa loob ni Jesus Christ ang tinatawag sa Greek word ng logikos or an expert of the law. Describe yung iskriba. Sila yung mga ginagalang, nirespeto sa isang komunidad. Meron silang dalawang two main duty. Ito yung to explain and then to explain the requirement of the law and to give other knowledge from the law. So, tinitrain nila yung iba para maging bihasa sa kautusan at tinitrain nila yung iba para malaman ano ang kinakailangan nilang gawin sang-ayon sa kautusan ni Moses. At ito yung nasa lubog ni Jesus Christ. They were expert. Kumbaga sa panahon natin, they were master teacher. They were called lawyer sa kanilang society, sa kanilang panahon. Imagine kung gano'ng kataas yung pribilehiyo ng taong nakasalubong ni Jesus Christ in His ministry. So, ito yung sinabi, unang tanong pa lamang, mapapansin natin yung underlying motive ng nagtanong sa kanya. Dahil siya nga ay expert, dahil siya nga ay magaling. So, meron siyang gustong patunayan at gustong ipakita, i-expose si Jesus Christ na siguro itong Jesus Christ na ito hindi niya kayang i-handle kasi tinatawag na guro si Jesus Christ during that time. Pero, sa kanilang pagtingin, itong teacher nito ay unofficial. Hindi na patunayan na kung siya'y talagang guro. Pero magugulat kayo, mamaya o ngayon, mababasa natin na tinawag siya rito guro. So ito yung nakikita natin. Ang sabi diyan, may iskribang lumapit kay Jesus, ito ang layunin, upang siya ay subukin. Guro, ano yan? Ano
ang dapat mong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? So, mapapansin ninyo, itong tanong na ito ay alam natin, ipinakita ng Bible sa atin, walang sinseridad. Ang tanging layunin lamang niya ay subukan si Jesus na kaya niya bang sagutin itong tough theological question. Like for example, no? Kaya niya ba upang patunayan na sino teacher dito? Sino kinikilala? Kasi during that time, medyo umaangat na yung pangalan ni Jesus Christ at gusto niya ipahiya sa publiko ito si Jesus Christ na kung saan really, the master teacher. Para ma-expose din yung kanyang galing, yung kanyang nalalaman. So, ang pagtatanong na ito, ang motibo ay para subukin o ipahiya si Jesus Christ. Kaya lang, sa totoo lang, dahil si Jesus ay lubhang napakatalino, sa totoo lang, nagkamali siya ng engaged na teacher. Bakit yung tinawag kanina, sabi ko na tinawag siya guro, pero mukhang walang sincerity, mukhang sarcastic yung idea ng guro. Dahil during that time, hindi niyo po kailangan i-test ang isang guro. Walang sino man na pwedeng mag-test sa isang guro not unless sarcastically, hindi mo siya talaga pinikilala ng guro. So, this time, ito yung naging sagot ni Jesus Christ. At makikita natin, nakakatawa kasi si Jesus Christ sa kanyang karunungan at katalinuhan bilang master teacher, the real master teacher, naibalik niya yung diskusyon. Nabaliktad niya yung sitwasyon. At ito yung sinagot ni Jesus Christ. Sabi niya gano'n. Sumagot si Jesus. Tinatanong ninyo po kung ano ang dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang nakasulat sa kautusan? Sa totoo lang, itong tanong na ito ay usual response sa mga, like for example, sa mga folk na aking nabibilangan. Kapag ka medyo sanay ka sa debate, kailangan marunong kang sumalag. Tipong Aikido, yung lakas niya, gamitin mo sa kanya. Si Jesus Christ, so yung first time na nabasa ko, na hindi ganitong estilo ng pakikipag-argue, debate, o kung hindi kayo sanay sa word na debate, or well, yung word na debate, dito lang naman sa mga sa atin yan. Ako na yung word na debate, maganda yan sa ibang bansa. Simpleng nagpapalitan lang ng aral ng puro-puro, pero dito kasi pag sinabing debate, away. Okay? So dito sa pakikipag-argue ni Jesus Christ, binalik niya kagad yung tanong. Dahil alam niya na itong expert of God na ito ay gusto i-expose yung kanyang galing, gusto ipakita na siya yung talagang totoong teacher, kaya ni-ignore niya, imbis na si Jesus Christ ang mag-cure o mahulog sa patibong, itong expert of the law ang nahulog sa patibong ni Jesus Christ. At of course, itong tanong na ito, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Siyempre, kung ikaw ay marunong, nasa harap ka ng tao, ginalik sa iyo ang tanong, abay, hindi mo i-resist yung temptation na ipakita yung galing mo. Kasi kung hindi mo sasagutin ito, makakaisipin ng tao, ay, ikaw yata hindi marunong. Bakit tinegas mo kasi Jesus Christ? So, wala siyang magawa kung di sagutin, at ito yung naging sagot ng Escriba. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Naalala niyo yung isang tagpong kay Jesus Christ na may isang mayamang binata na lumapit. Sinong sagot? Pareho sila ng nalalaman. Why? Iisa sila ng teacher. Iisa sila ng pinagkukunan ng knowledge. So ito, tagapagturo na ito, of course, ito rin ang kanyang isasagot. Ibigin mo ang Diyos mo, ng buong puso mo, ng buong ikaw. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Alam niyo na sagot ni Jesus Christ? Of course, hindi yung babalikin ni Jesus Christ. Ang sinabi niya, tama ang sagot mo. Tama ang sagot mo, bigyan na Jesus. Kaya lang, si Jesus Christ, lalo niyang ginamit yung pagkakataon ng authority na sino talagang real master teacher sa panahon na ito. At lalo lumabas yung pagiging teacher ni Jesus Christ kasi nabaliktad ngayon yung sitwasyon na kung saan yung una, yung Espiritu ang nagsusuko kay Jesus Christ, tinegas na si Jesus Christ, ngayon lumalabas na siya ang sinusuko kay Jesus Christ. Yung word na tama ang sagot mo. Ito'y salita, ito'y response sa isang estudyante na sumasagot sa kanyang guro. At nangyari na ang katotohanan, lumabas na dalawang veteran teacher si Jesus Christ during this time. Kaya nung pagkakasabi ni Jesus Christ,
tama ang sagot mo, nanliit bigla yung eskriba. Hindi niyo matanggap na, ikaw yung pineles ko, bakit ako bigla sa akin bigla bumaliktad? Yung sitwasyon. Hindi pa natapos na si Jesus Christ. Alam niyo, sinunod ni Jesus Christ? Gawin mo yan, at mabubuhay ka. Dahil umangat yung authority ni Jesus Christ as better teacher, as master teacher, at lalo naman nandiin at napahiya itong iskripang ito. Hindi ito ang kanyang plano, hindi ito ang kanyang intensyon. Bakit nangyari na ako ngayon ang nalalagay sa hot seat? Bakit hindi lang totoo ako'y nagkakaroon ng inquiry kay Jesus Christ na supposedly, alam ko dapat yun? Na parang ako ngayon ang nag-prove sa sarili ko na parang walang alam at hindi na nalaman. Kaya lalong naging angat si Jesus Christ ang sabihin niya lalong gawin mo yan at mabubuhay ka. O sabihin na natin magkakaroon ka ng eternal life. Now, dahil gano'n na lang yung pagkaka-liit ng eskriba, unang shift, ito yung isang bahagi ng detour sa buhay nitong eskriba na ito. Ito yung sabi niya. Sa hangat ng eskriba, na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? So gusto patunayan itong eskriba ito, gusto niyang i-excuse yung kanyang sarili na, well, okay, tama ka, nabalikan mo yung sitwasyon. Ngayon, gusto kong ipakita na tama yung ginagawa namin dahil ginagawa na namin ito matagal na noon pa. Dahil ang mga eskriba, actually, they were just satisfied sa kung anong kondisyon ng kanilang buhay. Satisfied sila kapag kami nagagawa silang maliliit na konting sangaling sa batas, kahit na dinidespise nila ang iba, para sa kanila, tama sila. At para sa kanila, okay na yung nararamdaman nila. At para sa kanila, good standing sila sa harapan ng Diyos. So, ang nangyari, nagkaroon kagad ng shift para hindi mapahiya, para hindi magkaroon ng gas. Sa totoo lang, nagkaroon ng katahimikan sa tanong na ito, nagkaroon ng parang nag-isip yung mga tao, marahil nag-isip din siya, teka parang ako na yata yung nakalagay sa atin. So, para lang magtuloy-tuloy yung conversation, kaya nang bigla, okay, sino naman ang aking kapwa, sige, magkaroon na tayo ng kwentuhan para natin. Kaya nga si Jesus Christ, ginamit niya yung opportunity nito para i-expose din yung laman ng puso itong eskriba nito. Kung ano talaga yung kalagayan niya, kung ano talaga yung kondisyon ng kanyang buhay. Na siya ay nasatisfy na lamang yung sa kanyang tayo bilang eskriba, hindi niya natinignan talaga anong ibig sabihin o context ng Word of God, ng Bible, ng kanilang nilagay. Ngayon, ito yung naging story. At alam ko, pamilya na pamilya sa ating ito, ito ang sinagot ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus. Ang tanong sa kanya, sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? Who is my neighbor? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng lima. Si Jesus Christ gumawa ng isang parable para, again, to stir up one mind. Ang idea ng parable, o purpose ng parable ay para humingi ng response mula sa mga nakakarinig kung iyong mind, hindi at ikaw ay may na para makapakinig at ipakita yung tunay na pangyayari ng kanilang puso. And verse 31, nagkataon dumaan doon ng isang sacerdote, isang priest, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y nag-detour ng direction. Lumihis ng direction. Sabi niya, lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ito yung tinatawag nating bad direction o bad detour ng ginawa niya sa buhay niya. Of course, dahil hindi dapat yung direction na ginawa niya bilang sacerdote, alam natin na dapat ang direction ng kanyang pinili ay yung tama dapat. And verse 10:32. By the way, kami natin basahin yung 32, maaaring dahil sa priest, dahil mayroon silang rabbinical tradition na na-develop sila during silent years na kapag humahawak ka o sa kanilang ceremonial tradition, kapag humawak ka sa isang maruming
duguan o patay, hindi ka pwedeng gumawa o gumanap ng anumang seremonya sa loob ng templo. So yun yung sitwasyon. Pero hindi natin alam kung yun yung reason nitong sacerdote na ito, nitong priest na ito. Maari kasi yung kanyang dahilan, pwede niyang sabihin na, ayoko nang makailan dito kasi baka madami pa ako. Di ba, usual na nangyayari sa paligid yan kapag kami susutukan o nag-aaway, binapakay, binakapunta doon, hindi tayo makakilos, hindi tayo makagawa. Dahil madami ka, ayaw ma-engage. So marahil ito yung kanyang dahilan. Baka nandiyan lang sa paligid ng anang bodot sa kanya, pati siya, mamunta. Then, verse 32, tumaan din ang isang Levita o Levites. Ngunit hiningan lamang siya o niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Sa English translation, actually, ang ginamit na word ay likewise. Siya rin ay lumihis ng kanyang landas. Kung ang nakahandusay ay nasa gawing kaliwa ko ito. So, pumunta siya sa gawing kanan. Ganun din yung Levites na ginawa. Kung siya ay nasa kaliwa o nasa kanan, pumunta siya sa gawing kaliwa. So ayaw nilang puntahan, parehas nilang inignore yung nakahandusay na ninakawan na halos patay na. Hindi nila alam kung patay na o may buhay pang natitira. Ang mahalaga sa istorya, hindi nila pinansin yung nakahandusay sa lansangan. Verse 23, ngunit may isang Samaritano na naglalakbay na nakaraan doon, nakita niya ang hinarang at ano ang sabi? Siya'y nahabag. Kung kayo yung listener ni Jesus Christ during that time, iisipin niyo na ang bida sa istorya ni Jesus dapat Hudyo. Dapat kung hindi man yung sacerdote, o sige, Levites na lang. Pero nakakasyak dahil ang ginawang bida, ang ginawang hero ni Jesus Christ ay yung despised, yung outcast, yung enemy, yung hindi nila kinikibo, yung hindi nila pinapansin na ang iniisip nila ay may mga bad influence mula sa ibang dahil. Pero sa kwento ni Jesus Christ, mukhang ay bida. At sinabi ni Jesus Christ na nahabag itong Samaritano ito, at in verse 34, lumapit siya, ang ginawa, inubusan ng langis, anak, ang sugat nito, pinalihan, saka isinakay sa kanyang sasakyan na hayop. Dinala sa bahay, hindi pa natapos doon sa verse 8 ang kanyang ginawa. Ang ginawa pa niya, dinala niya sa bahay patio yan. Of course, walang hospital o walang clinic. So, dinala niya sa inn. Kaya nakatawagan sa isang motel, sa isang maliit na bahay patio yan. Upang magkaroon ng sandaling pamamahinga dahil nakita niya na upang kaya makarecover itong nabagat nito. Now, verse 35, kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang aking kakulangan niya, papayaran ko sa aking pagbabalik. Mukhang itong Samaritano niya ito, sa ayon sa kwento ni Jesus Christ, ay mukhang kilala doon sa lugar na yun, dahil para magtiwala yung isang bahay panuluyan na tagapit 2 denaryo at siya ay alagaan. Maaring businessman ito, Samaritano ito, na kanyang na tumulog dun sa taong hold up. Sino ngayon, verse 36 actually, sino ngayon, pinalikan niya yung escriba, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa tao hinarang ng tulisan at ang Jesus? Siguro ang akala ng escriba, okay, mag-state ka lang, bigyan mo lang mga statement, ipaliwanag mo, kaya lang, hindi natapos sa Jesus sa pagpapaliwanag kung sino ang kanyang kapwa. Pinalik na naman ang tanong. Consistent si Jesus Christ, hindi na ngayon para subukin ang nalalaman dito sa escriba na ito, kundi para i-expose ang kalagayan ng kanilang puso. Sino man yun sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao sa hinarang ng tulisan ng Jesus? Ito ang ibig sabihin, verse 37. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Ewan ko kung paano, hindi man na masabi ng escriba, of course yung Samaritano.
Dahil hindi nila mabanggit sa bibig nila yung word na yun. Dahil parang sa puso nila, hindi nila matanggal na mukhang mantigan na lumalabas dito. Kaya siguro kailangan ko iskrita o isipakita ng habat sa kanya. Tugon ng iskrita. Sinabi sa kanya ni Jesus, eto pa, umayo ka at tingin ang gawin mo. So, lalo umangat yung kanyang pagiging teacher, lalo naging totoo yung pag-inquire nitong iskrita na puro ipinakita kung ano ang totoo at kung sino ang tunay na guro. Ang tanong ngayon, nasagot ba ng Panginoong Jesus yung tanong na, who is my neighbor? Of course, sinagot ni Jesus Christ, sinasabi niya rito na ang ating kapwa o ang ating neighbor, hindi lang yung mga taong nasa loob ng ating church, for example, o hindi lang yung kamag-anak mo na pwede mong tulungan, hindi lang yung kakilala mo kung paano mo na pwede mong bigyan ng tulong, kundi pati yung mga tao na actually hindi mo kilala pero nangangailangan ng tulong mo. Sila yung kapwa mo. Mapapatunayan na minamahal mo ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Kung mapapatunayan mo na minamahal mo ang iyong kapwa. Kaya nagtanong, sino ang aking kapwa? Ako yung tanong, ano ang dapat gawin sa aking kapwa? Sinagot, hindi tinanong yung akin yung streamer, pero sinagot siya ng Panginoon kung sino ang iyong kapwa at kung ano ang dapat mong gawin sa iyong kapwa. Kaya nalalaman mo ang sagot na dapat kilala mo sino ang iyong neighbor. Sabi niya, yes, your neighbor is anyone, indeed, anyone you can help. Ito ang maganda. Jesus changed the focus of the question from who is my neighbor to what kind of neighbor are you? Sa isang argumento, pwedeng ipaliwanag mo lamang yung nalalaman mo, pero hanggang doon lang yun. Hindi mo na kinakailangan pakialaman pa yung puso mo kausap mo. Pero si Jesus, ang kanyang layunin, hindi lamang patunayan na siya yung master teacher, kundi para patunayan anong laman ng puso mo at nasaan estado ka, anong kalagayan mo sa kasalukuyan ngayon. So dahil mukhang satisfied na kayo, mukhang kontento na kayo sa kung ano ang natutunan ninyo sa inyong mga rabay, pero ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-discriminate. Yes, ginagawa ninyo yung mga bagay na kautusan, mga ceremonial law, parang ganito, nag-praise and worship ka, yes. Kumaatin ka ng prayer meeting, yes. Pero meron kang, pag-alis mo ng bahay, meron kang mga tao, hindi despised. So, paano mo masasabi na you are in good standing before God while having despising this someone or kung sino man yung nasa paligid mo na minamalihin natin o minamagal natin. So, ito yung gusto sabihin sa kanyang Panginoon. Yan ang iyong kapwa at bago kang malis, huwag mong kalimutan, ito rin ang gawin mo. Dahil hindi ko nakakalimutan yung tanong mo, paano ka magkakaroon ng buhay mo ng God. So, gawin mo kung ano man ang iyong sinasabi. Now, this is the point. At kukuha tayo ng principle from this parable, how you treat people shows your relationship with God. How we treat people shows our standing, shows our relationship before God. But merong isang palasang na kasabihan, kung gusto mo kumustahin ang relasyon ng tao sa Diyos, kumustahin mo ang relasyon niya sa kanyang kapwa. Kaya ang sagot ng Eskriba, actually, hindi naman sinabi ni Jesus Christ na mali ang sagot mo, sinabi ni Jesus Christ na tama ang sagot mo. Maayos ka makipag-usap sa Diyos, kaya pag naging maayos ka rin makipag-usap sa iyong kapwa. Pero sa totoo lang, magsisimula sa kapwa ang iyong pagtotoo kung ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos. So bago natin tapusin yung point, bago natin pakawalan itong puntos na ito rin yung sinasabi na sa atin. Still, yung requirement ng langit ay have the Lord your God with all your mind, heart, soul, and love your mind, chapter 12, verse 30. The summation, the summary of all commandments of God. Mark that day. Hindi mo just na focus sa buong conduct ng lakas at ibigin mo ang mga. So, bago umalis itong Eskriba na ito, ipinakita ng Panginoon ang kalagayan ng kanyang puso. This is the point. How we treat people is demonstrate
or shows our relationship with them. So ganun kasimple, ipinakita dito sa eskriba dito, masyado kang kontento sa ginagawa mong ceremony sa loob ng church na mukhang focus ka lang, hindi ko po makalimutan isipin sa aking pong kaibigan, sa friends, sa FB, nagiging edification ko rin yung FB somehow sa isang pastoral theological report. May nagsabi sa mentor, which is John Calvin, which nakamali sila ng kanilang isip. Ang akala nila, kapag tinawag ka ng Calvinist ay pinapalitan mo nga yung identity as Christian, no? Yun ay distinction lamang ng belief. Alam niyo na isagot ko? I am a proud Calvinist, and I am a pastor, and I am busy doing public preaching in a regular basis. Why? Hindi ako dapat makontento sa loob lamang ng church na ito na gumagawa ng ministry dahil meron din mga ministry na nasa labas ng church na ito na dapat natin pangaralan, na dapat natin turuan. So, ang hamon sa atin ng Panginoon, baka sa sobrang kagustuhan natin wag malate sa church, sa kagustuhan natin makaabot at makaatin ang prayer meeting, meron ka namang nabastos na maganda. Ako nga nag-iingat, sabi ko, sana wala namang makasasa pag-punto ko dahil gusto ko na sa church, kasi nabastos. Sabi siya, tuloy yung makakagawa ako, nakakiti-ahagod ako, kahit siya kaliin. Para lang, huwag ko siya mabastos. Sa totoo lang sa ibang driver, pupunod na ako, titig mo niya, ang ganda na, mabali na rin. Pero ako, hindi lang, okay lang, kasi, madali ka eh. Pinipilit mo na hindi ka maka-store mo ng iba, hindi ka mababangga ka, ikaw rin naman ng talo. Ang point ito, minsan we are busy doing ministry inside the church while neglecting what is the most important ministry outside the church. First, the family. Yung mga hindi natin Kristiyanong kapatid, yung mga hindi natin Kristiyanong magulang, sila yung gusto ko yung neighbor natin as well, the church. Lalo yung neighbors, yung mga tao parang inaayawan na ng mga tao. Meron sa amin na may nakaaway, ang sabi ng kapitbahay namin, wala kaibigan dito, maraming galit dyan. Hindi ko masabi sa kanya, ako kaibigan niya kasi kabati ako siya. Sa doon dadaan ako sa kanto niya. Sino naman hindi maging kaibigan pag kumakapastor, pahipo, para mahawa ng anointing mo. Pero hindi talaga Christian masyado yun. Alam niya lang yung mga term. Sabi ko, awan yung mga kaibigan, naway, binaragay, so kung ano. Ang ibig natin sabihin, paano natin may papadama kahit sa maliit na paraan, kahit sa kung may mga pagkakataon na ipakita natin that we are loving our neighbor, not just our brethren. Sino man yung nasa paligid natin na kaya natin bigyan ng time, ng effort. Para sila ang kilala nila kung sino ka. Hindi lang ako para makilala kung hindi man patunayan sa sarili mo. Sino ka? Madama mo yung starting mo sa harapan natin. Hindi ka masatisfied, umating ka ng prayer, umating ka ng Sunday school, umating ka ng Sunday worship. Then pag uwi mo, paglabas mo ng bahay, wala na. Actually, tayo nagkakatimog dito para i-edify kayo. Yun ang reason kung bakit nag-gather tayo every Sunday for your edification. Kaya nga tinatanong ko kayo, gusto ko yung participation ninyo dahil gusto ko makita yung development ng last preaching na at least yung pagpupuyat ko na hindi natutulog yung Saturday night, eh, alam ko kahit may isa, dalawa, gumagawa naman kahit isang walang inspiration. But of course, yung ating New Year's resolution na ginagawa, hindi naman na-expire. Pero praise God at maraming mga tulong. Sa totoo lang, paano natin ma-maintain itong idea na ito? Paano natin develop, may enhance yung sarili ko this 2014? Ano yung mga bagay na nakalimutan ko sa labas? Yung mga ministry na na-overlook ko ng level na ang akala ko, ang pagiging Christian ay tuwing ako'y pumapasok sa loob ng sila. Nakikinig dapat ng sermon. Pero katulad ng Escriba, alam nila yung ano yung dapat. Katulad ng mga Pariseyo, alam nila kung ano yung aral. Ang tanong, nilalaharan ko ba yung nalalaman nito? We are claiming to be Christian.
We are professing Christians. Alam niyo, na alam ko, kayo member ng church na ito. Na hawak-hawak po yung titulo ng Kristiyano. Follower of Christ. So ang tanong, nalalakaran ba natin itong lakarin na ito? Itong titulo na ito na meron tayo. Hindi ka po lang skriba, gusto sabihin ng Jesus Christ, alam mo yan. Alam mo pala. Pag-ibig na. So gusto ipakita ni Jesus Christ, hindi ka natapos sa seremonya na nasa loob ng church. Yung mga pagkakataon na gusto ipakita ng Panginoon kung sino ka na natutunan mo sa loob ng church. Now, that's the point. Ipakita explosion standing ng Pariseo, pero ano tayo may encourage nito? Just to really have this detour, this life-changing principle sa buhay natin. Ano tayo nakakaroon? This is really to encourage you to make a plan, to make a big change sa inyong lifestyle. Matanong ko po kayo, satisfied po ba kayo sa Christian life ninyo? Hindi ko po ito. Kontento po ba tayo sa Christian life natin? Sa mga busy sa loob ng ministry sa church na ito, kontento ba tayo sa ating performance? Eto. Some principles that we can draw from this parable. A detour that took what? A risk. The most dangerous place, one of the most dangerous place during that ancient era country ay yung road of Jericho. Iiwan ka talaga ng walang saklot. Dahil ito yung Rocky Mountain, madali makapagtalo yung mga tao rito, yung mga masasamang loob dito. Kung dadaan ka rito ay caravan. Kinakailangan expedition. Kinakailangan marami kayo, hindi lang nag-iisa ka. Pero sa istorya ni Jesus Christ, yung may pagkakataon na pagsamantalahan itong tao ito. At sumunod yung pangalawa, which is yung sacerdote, sumunod yung escriba. By the way, ang tauhan po natin sa parable ni Jesus Christ, muna-muna yung biktima. Pangalawa yung sacerdote, na kung saan baka he considered that touching that death ay he will be considered as ceremonially unclean. So, pangalawa yung Levites, which a candidate for a priest. Yung mga priest, mga sacerdote na gagaling yan sa linya ng Levites, meaning these are the church people. Itong dalawang unang dumaan. While Samaritan, itong Samaritanong ito, ay hindi talaga church people sa kanilang konsepto. Hindi talaga religious Christian. Hindi ka isa sa ating religion, kung sa ating kapanahonan. Pero, kung ako'y magkikwento, of course, mapaisipin ninyo na ang bida dapat ay member ng church. Pero, magugulat kayo sa akin kung ang isipin ko, bida ay usakal, you consider na magnanakaw, you consider na outcast, despised, yung palang sinabi, yung sa laula ang buhay. Pero dito sa pagkakataong ito, siya ang bida. At itong Samaritanong ito, hindi ininda yung risk na maaaring nasa paligid na kung tutulungan ko ito, baka ako naman ang matamay. Sabi ni Martin Luther King Jr., our problem isn't that we take too many risks. Alam mo yung word na detour? Yung word na change, it involves risk. Ito yung mga, alam mo hindi tayo lahat risk taker. Pero ang problema sa alam kay Martin Luther King, yun ang problema sa inyo kasi hindi kayo risk taker. Yun ang nagiging problema natin. Ayaw natin subukan dahil tayo nakontento na lamang ang yung ating kalagayan. Na-satisfied tayo kung sino tayo last 2013 at ang gagawin mo, wala kang ibang gagawin kung di ma-satisfied this 2013. You're not risk taker. So, in a detour, it involves risk. At ginawa nitong Samaritanong ito, pinipin risk na tulungan itong tao na ito. Pangalawang principle na madodraw natin dito sa parable, a detour that took personal involvement. Ano ginawa niya? So mismo nung makita niya, kinahabag, nandun kagad yung attachment ng kanyang puso. Siya mismo ang nagbuhos, nagbigay ng first aid,
Hindi niya basta kinalagkad at dinala kung saan man may hospital, kundi binusan niya ng langis. Yung langis na yun, yung olive oil na kung saan pinaniniwalaan na mas madaling magsara yung sugat, at yung alat na kung saan ay parang disinfectant, parang alcohol, para malinis yung sugat. Sinakay niya sa kanyang ambulansya, at saan niya dinala? It involves his personal involvement. Hindi niya inantada kung manilid siya, kung may business akong makakausap doon, kung may business partner siya kausap. It involves your personal commitment. Number 3, a change or the door that took even your money. Sige na, pag natin pag-usapan pag money, no? The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Kung may bisita tayo, hindi po kayo required. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you might have. Sino ba yun? Hindi niya pinala. Sakay sa kwento ni Jesus Christ, kung sino lang yun, kung naglalakad, nanahod, nakakaanusay, pero itong outcast, despised person na ito, ang siyang nakaisip tumulong, at even yung kanyang resources, binigay niya for this good detour. Hindi katulad ng dalawa, makita na ang kanilang detour papalayo doon sa biktima. Pero hindi ito isa papalayo doon sa biktima. Samantalang itong Samaritano, ang kanyang direksyon ay papalapit. Imbis na baguhin yung kanyang direksyon, nagbago siya ng direksyon, papalapit doon sa biktima. Ipinakita niya kung gano'ng kahalaga yung awa niya. Hindi na natapos doon, hindi nilagay niya pa sa isang innkeeper or sabihin na natin bahay-pangkulan. It takes so much time, effort for us to have change. Sabi ko, may isang kasabihan na the only thing that is consistent, that is constant, the only constant thing in this world, sabi na ni Heraclitus, is change. Iniwala kayo doon? Ang tanging bagay, ang permanenteng bagay dito sa mundong ito, walang iba kundi ang pagbabago. Change is inevitable. Hindi pwedeng matigil, talagang tuloy-tuloy. Ang tanong, we are willing to change. If that is true, bakit parang ayaw natin magbago? Even in the ministry, kailangan natin makita yung saan natin sila sasabihin, nasaan ang trend, paano natin sila makakita, makakasalamuhan, just for them to think kung ano man meron tayo, ito na meron tayo. Sa pagkakataon ito, gusto kong makita natin kung bakit mahirap magbago sa atin, sa totoo lang, dahil hindi tayo sanay sa mga hinihingi responsibilidad. Gusto kong pakita sa inyo that nobody plans to mess up their lives. Walang sino mang tao na nagplano na sirahin ang kanyang buhay. Meron pa kayo nakita, pag-gising niya sa umaga, nag-iisip siya, susulat siya, ako kaya sisirahin ang buhay ko? Ano yung magandang gawin para sirahin ang buhay? Meron pa kayo nakita ganyan tao? Or to mess up one relationship? Meron pa kayo nakita, o asawa ko ba nakita na nag-iisip talagang bumibili ng dyaryo para makita paano kaya kami mag-aaway ng aking misis? Nakita kayo yung klaseng tao gano'n? Nung nagpaplano para sirahin, nagpaplano kayo para lubingin kung ano man yung pinikita ninyo, nagpaplano ba kayo para hindi magtagal sa trabaho? Anong klaseng tao na nagpaplano para sirahin ang kanyang buhay? May estudyante ba nagpaplano para bumagsak? Gagawin ko ngayon, magkakating ako para hindi ako pumasa, para hindi ako gumamit. Hindi yun. Nakakita na kayo ng gano'ng kasi tao. O nakakita na kayo ng Christian na nagplanong wag lumago. Nakakita na kayo? But, ito yung magkatawanan. Pwede to plan, planning to pay. Read Winston Churchill. Ang hindi magplano para sa sarili mong development, ang hindi magplano para sa iyong sariling growth, ay pagpaplano para sirahin ang sarili mo. Kaya hindi mo kinakailangan gumising na maaga
magbasa ng maraming libro kung paano mo sisirain ang buhay mo, hindi na kailangan. Just ignore everything, umupo ka, tumunganga ka, wala kang gawin, huwag kang maging handa sa kung anumang pagbabago, huwag kang isipin ang anong katiting na pagbabago sa buhay mo, masatisfied ka sa buhay mo, and that's all. You're just ruining your life. You're just breaking your life. Ganun na kasi para sirain ang buhay natin. Pero alam natin na walang sino ang normal na tao na gagawa ito. The truth is that when we fail to have goals in life, when we fail to not have a plan or New Year's resolution, that means you are running to fail. Kaya ano mo kanina, satisfied po ba tayo sa ating performance as Christian? Ako, tinatanong ko sa sarili ko as pastor, anong gusto kong mangyari? Anong gusto kong makita in this ministry in 2014? Are you the type of person na nag-aabang sa iba na magplano para sa inyo? Anong tawag natin doon? Taong walang gutom, walang backbone. Taong loser, taong mahina. Sila yung mga tao na naghihintay na lang nakakanganga sa isusunod ng iba. Sila yung mga klaseng tao na ngayon tutulad ng kahiwang takan na naghihintay bumaksak yung bunga habang siya ay nakanganga. Because you are failing to plan. Medyo straightforward, pero yun ang reality. Yung ministry as deacons, as president, as secretary, o yung pinakamaliit na posisyon natin, ano kayo, muse. Muse dito. Ano ba? The leaders of this church, are we satisfied in our performance? Music ministry, are you satisfied in your singing career? Kung meron na. Minsan, di ba, nagkaroon tayo ng training, anong discipline na pwede mong gawin? Kung kinakailangan mo huwag matulog. Of course, kapag kakanta, kailangan mo matulog. Are we willing to change? Just for a good cause, for the better, for this 2014, na masabi naman natin kay Lord na hindi mo naman ako tinanin dito for nothing. Huwag niyo pong kalimutan sa sasabihin ko. If you are the real seed, if the real seed is in you, yung tunay na binhi ay nasa atin, growth is inevitable. Hindi may iwasang tumago kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Yes, so, but you are failing to plan, and therefore you are planning to fail. So, yun yung realidad. Ito yung positive truth sa buhay natin na hindi natin kailangan ng action sa buhay natin. Why people don't grow? First, fear. To take a detour. Natatakot sila lang nasa dulo nito. Baka kung tutulungan ko ito, madamay ako. Change? Eh baka hindi makatulong sa akin? Sino tayo dito? Actually, ito. Simply satisfied. You are simply satisfied to their usual growth. Ito lang gusto kong sabihin dito. Masasatisfied ka kung bakit ayaw mo ng change, kung bakit ayaw mo ng detour, kung bakit ayaw mo ng growth. Dahil isa sa reason, kung hindi ka takot, well, last prayer meeting kung kayo ay present, walang dahilan para matakot. Lahat ng reason binanggit sa atin para magkaroon tayo ng courage, magkaroon lang tayo ng Diyos. Di ba sapat na yun? Actually, kahit hindi mo na-detail, people don't grow because they simply satisfied kung ano yung ginagawa nila. Kumustahin natin mga sarili. Anong ginagawa ko noong 2013 na magpahanggang 2014, ganun pa rin ako. Now, don't wonder kung bakit may emptiness sa buhay Christian natin. Because we are not planning.
setting a goal. Yan ka simple. Are you satisfied na parang typical member lang ng church na walang bago? So that's why this message is really trying to encourage you to make your personal goal. Pangatlo, is willing to take the responsibility. Imagine kung ako'y magbabago, kung ako'y mag-change ng buhay ko, kung ako'y magpaplano, imagine kinakailangan ko ng responsibility, kinakailangan ko ng oras. So, ito na yan. Change is taking a risk. Imagine kung bakit ayaw mo ng change ay dahil may risk, so ayaw mo ng risk. Sa totoo lang, ayaw natin ng pressure. Ayaw natin magdagdag ng hirap sa buhay natin. Ang tingin natin sa change ay another kind of discipline. So therefore, hindi mo i-take itong detour, itong bago sa iyong buhay, at hindi ka magpaplano, ang gawin mo, either masatisfied ka na lang kung sino ka sa 2013 at yung ka na lang din 2014. Change needs commitment. Actually, as a Christian, commitment. Even na yan. Init na dapat yan sa ating buhay Kristiyano. Are you willing to take this kind of commitment as Christian, as labeling yourself as Christian? Or you are just Christian kasi kapag nasa loob ka ng church? Ano ba tingin ko talaga sa inyo? Walang simbabalik pa sa inyo ngayon. Sa habang nakikita ko ang inyong mata, ang inyong mukha. Walang babalik sa inyo. Imagine, napakaama, napakakulan. Nakikinig ka, nakakinig lang sa atin. Pero, sino man nakakakita sa loob natin, sa puso natin, kung yung ba ay namumula sa isang committed heart, kung bakit kayo nakikinig ay because you are waiting to take your detour, to take change. Change is time management, not just wala nang sa pasto. Wala nang ito, busy ako ngayon. Alam nyo, napaka-good. Wala nang ibang good excuse kundi yung word na busy. Sa totoo lang, sabi nga sa iba na alam nyo yung isang parable, isang kwento. Opo, alam nila yung katotohanan. Paano pababagsakin ito mga Christian? Ito, mga Christian na ito. O sige, gawin lang natin silang busy. Okay mo. Kahit alam nila, ano ba kung alam nila yung katotohanan? Ano ba kung alam nila ligtas sila? Ano ba kung alam nila yung mga doktrina ng church nila? Ano ba kung intellectually widen na yung nalalaman nila? Kung hindi naman nila ina-apply sa buhay nila, anong change, anong pagbabago ng wala. So therefore, kinakailangan mag-isip, magbigay ng oras, magdala ng oras, hindi parang busy. Good excuse sabihin ko sa inyo. To ruin your life, make yourself busy in this world. That is very, very effective. How to ruin one's life, how to ruin your spiritual growth. Become busy sa mundo nito. Maging busy kayo hindi in God's kingdom, kundi in your own kingdom. Maging busy lang tayo. That's all. Change requires your resources, even your resources. Eh, sino ba naman gusto ng change? And given your resources, sometimes they're required. Itong prinsipyo na ito yung wala dun sa lumihis, a detour for a bad decision, bad detour dun sa church people sa parable ni Jesus Christ. Pero itong lahat ng change na ito na mangyayari sa buhay ay dun sa mga taong willing mag-iba ng kanyang pagkatao. Mag-iba ng kanyang performance in this morning, 2013. Meron pa lamang tayo, pumapasok pa lamang ng dalawang linggo sa loob ng 2014. At praise the Lord, you are 100% in our attendance if we're going to measure this year at least. Take hope of that, na at least may paano ma-maintain nyo yan. And then, ang reason, para ma-edify sa loob ng church nito at meron akong good source na gawin ko ito outside the church.
Hindi ako makukontento bilang pastor, hindi ako makukontento bilang leaders ng church, sa loob ng church, hindi ako makukontento bilang Bible study leaders sa loob ng church. Hindi, i-apply ko kung saan pwede i-apply sa labas. A good development start the word change. It will just go willing to change. But, mind you mga kapatid, ang pagbabago, marami kasunod. Hindi lang basta magbabago ka ng gawin, kundi may risk, may commitment, may time management, even your personal resources. That's why, mahirap para sa walang pagmamahal kay Kristo ang magplano para sa kanyang buhay. So, i-encourage ko tayong lahat ako, kayo, anong action ang pwede kong gawin this 2020? Na hindi tayo masasatisfy kung sino lang tayo sa loob ng church na ito. Anong contribution ang pwede kong gawin sa God's kingdom na hindi na lang tingnan as BBCC member. Kung kayo po ay hindi pa member ng church na ito o bisita, tingnan mo nyo anong pagbabago ang pwede nyo gawin bilang isang tao. Na wala namang ibang makikinabang kundi kayo. Anong mga habit sa buhay natin dapat natin tinitigilan na? Kasi nasisira lang yung buhay natin. Nasisira lang yung dapat na maayos na standing natin sa Diyos. Ano mga habit ba, things, sin na ginagawa natin? Anong excuses natin madalas na ginagawa natin? Hindi natin baguhin. Nasa atin po yung opportunity, nasa ating mga kamay yung oportunidad na gawin sapagkat tayo hanggang ngayon ay buhay pa. Huwag kayong umasa o parang sabihin na natin, alam mo yung umaasa na lang sa nangyayari sa surroundings niya. Huwag gano'n. Magbago na kayo ang magiging pasimula na kung ano mang dapat mangyari sa paligid nito. Gawin na natin ang attitude na alas kayo mag-disappoint kasi yung nasa paligid ninyo hindi pumapabor sa paligid ninyo o sa gusto ninyo, sa nangyayari sa inyo. Sa loob ng tahanan, hindi pumapabor sa gusto mo, kaya frustrated ka, irritable ka. Sa loob ng school, sa loob ng company, sa iyong business, saan man kayo naroon, na napakagaling mo mag-quit, sumuko, ay ayoko na. Kung ganito rin lang, ibabalik nila sa akin, ayoko na. Makaking paraan at magbago at tignan naman para sa iyong sarili, development, bilang respeto sa iyong sarili, para sa iyong beneficyo. Unang-unang bilang isang tao, bilang isang Pilipino, pangalawa bilang isang Kristiyano, lalo hindi yung araw. Baka naman maging identification, yung social networking, FB, o baka maging makatulong ito na maging missionary ako, na hindi pinakailangan ibuka yung bibig ko. Kung kayo may 100 friends, paulit-ulit ko sinasabi, you have 100 friends audience na pwedeng makinig sa ilang hala mo. Hindi lang yung picture ng pagkain, ito yung kinain mo kanina. Make every opportunity, make the most out of it in every opportunity. This 2014 is a time for change. A time for a good time of the tour in my life. Yes. Lord, tulungan mo kami lahat sapagkat maaaring ikaw ang aming kagustuhan, tuwing ang aming laman mo ang hinihingan. Nais po namin tumagal sa katapangan na ipakita hindi lamang sa loob ng church na ito, kundi sa publiko kung sino kami ngayon na sumasampalataya sa inyo. Hindi naman kami matulad sa mga taong nasasatisfy na sa kanilang sitwasyon, sa kanilang uri ng buhay na kung ano man sila, kung meron sila. Lord, nais po namin ng pagbabago. Lord, gusto namin good na this 2014 ay may magawa kami na may pagmamalaki namin sa inyo in our obedience. Lord, dalangin po namin na nawa, hindi masayang ang bawat pagluto namin
at pakikinig namin sa iyong salita. Thank you, Lord. Salamat sa opportunity na natatawag kami ng bagong taon. Salamat, Panginoon, at natatawag kami new beginning at best new start. Mahal namin yung that you are God sa iyong chances. Gawin mo po sa amin yung kalooban. Durugin mo ang aming mga puso na hindi bukas ang mga pagbabago. Basahin mo kami at i-mold mo kami, Panginoon, sa isang puso na handang i-take mo risk para lamang ma-attain namin, makakit namin yung pagbabago na nasa namin para sa iyong kaluwalhatian. Basahin mo yung aming puso na walang commitment sa inyo at magkaroon ng commitment for change. Hindi naman para sa aming sarili, hindi ito po, Panginoon, ang adat namin sa kalalapat ng ito. Hindi naman para madagdagan ang inyong pag-address. Nalalaman din namin para sa aming ito. Meron kami mga bisita na ngayon ay encourage dahil sa word nito. Lord, tulungan mo sila na magkaroon ng huge change sa buhay nila. Hindi lang to become a better person, but to become a believer. Maraming salamat sa opportunity that we can encourage each other, that we can edify each other through this gathering. Lord, mangyari ang kapatid sa amin lahat. Ako'y pagkalain, ibigay, aking buhay, lahat sa kanya ang makapalilingan sa inyo at makakalaharan sa inyo ng walang kapintasan sa inyo ang pagkalahan. Sa isang Diyos at Panginoon, natin ang kapintas sa kanya ang kapulihan, sa pangyarihan, sa kapitan, at kaluwalhatian, mula ka ng una, sa Diyos